Pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Mateo 9. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia. Can I see your Bible? Dala po natin ang ating mga Bible. Open your Bibles to Matthew 9, 27 to 31. Ito pong chapter 9 ay isang makapangyarihang chapter in terms of yung manifestasyon ni Jesus bilang ating Mesiyas. Matatandaan nyo na from verse 1 to 8 nitong chapter 9, nakita natin na pinagaling niya at pinatawad yung paralitiko. Natatandaan nyo ba yun? Yung paralitiko na ibinaba sa, hindi siya makasingit dun sa pila, kaya sa lakas ng kanyang pananampalataya, binaba siya ng kanyang mga kaibigan, mula sa bubong, binakbak nila. Ano kayang sabi ng may-ari ng bahay? Ano? Tapos from verses 9 to 13, makikita din natin ang isang kagimbal-gimbal na ginawa ng Panginoon na kung saan tinawag niya ang magsusulat ng anunsyo na kung saan si Jesus ay hari. Ang kanyang tinawag ay isang hindi inaasahang tax collector, ang pinakamatinding makasalanan doon sa bayan ng Israel, yung pinaka-karimari-marim na magagawa ng isang tao sa kanyang bayan. Yun ang napili. Pagkatapos, from verses 14 to 17, nakita natin kung paano pinaliwanag ng Panginoon na kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga disipulo at kung paano sinabi niya na ang pag-aayuno ay hindi isang ritual na dapat na gawin ng walang kabuluhan kung hindi isipin ang tunay na kahulugan nito. At last time na ako'y magsalita sa inyo, nakita natin ang ginawa ni Jesus. Ito yung isa sa pinakamatindi niyang ginawa na bilang pagpapatunay na siya na nga ang hinulaang Misaya mula sa lumang tipan, kanyang pinabangon ang isang patay. Tatandaan niyo ba yun? Ito yung anak ni Jairus, ang pinakapunong pinuno ng sinagoga doon sa Capernaum, na kung saan itong taong ito ay nagpahiwatig ng kanyang pananampalataya at dahil doon, ang kanyang anak na babae na namatay ay pinatayo at binigyang buhay ni Jesus. At ngayon naman, itutuloy natin, makikita naman natin kung paano bibigyan ng paningin ng Panginoong Jesus ang dalawang bulag. So buksan po natin ang ating mga Biblia, Matthew 9, 27 to 31, sa pagpapatuloy ng mensahe na patungkol sa Mesiyas. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pwede po ba manalangin muli tayo? Panginoon, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan. Wala po kahit isa sa amin dito, Panginoon, karapat-dapat na inyong patawarin, ngunit kami inyong pinatawad. At ngayon na andito po kami, Panginoon, bukas ang puso at isip upang matuto para sa amin pong ipagbabago, ikakabanal upang kami lagong maging kaaya-aya sa inyo. Wala po ni isa dito, Panginoon, na magsasabing kami ganap na o wala nang kailangan pang improvement sa aming karakter. Kaya nga po kami nakikinig, hindi dahil sa kami banal, kundi dahil gusto po naming maging kanais-nais at kaaya-aya sa inyong paningin at upang kami makapaglingkod sa inyong kaharian. Kayo na po sana ang magbukas na aming isip, lalong-lalo na aming puso. Bigyan niyo po kami ng kagustuhang matuto at higit sa lahat makasunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapon ay ang pananampalatayang nakakakita. 4 na obserbasyon po ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Ang una, ang paghahayag ng pananampalataya, the profession of faith.
Ang pangalawa, ang pananatili o ang persistence, yung faith na persisting, kahit mahirap maniwala, naniniwala. Ang pangatlo, ang proklamasyon. Resulta ng ganyang pananampalataya ay isang proklamasyon mula sa Panginoong Hesus. At ang pang-apat ay ang pagbabawal. Ang pagbabawal. So nakita natin itong serye ng pag-aaral patungkol kay Jesus, ng kanyang buhay dito sa mundo, napakarami niyang ginagawang kababalaghan. Bakit? Hindi lamang para pagalingin ang mga may sakit, palayasin ng mga demonyo, o buhay ng mga patay. Yan ay pangalawang kadahilanan lamang ng mga mirakulong iyan. Ang pangunahing dahilan kung ba't ginagawa ito lahat ni Jesus ay para sa atin at para dun sa mga tao noon na maniwala na siya na nga yung katuparan ng lumang tipan na dadating ang Mesiyas. Sapagkat lahat ng kanyang ginagawa ay mga propesiya. Babango ng patay, makakakita ang mga bulag, palalayasin ng demonyo. Lahat yan ay mga bagay na sinabi na noong unang panahon pa. At ang pinakamatinding kasalanan ng mga Hudyo ay ang kanilang kawalan pananampalataya sa kabila ng kanilang mga narinig. Ang sabi nga sa Ingles, to whom much is given, much is required. Pag maraming ibinigay sa iyong karunungan, mga karunungan mula sa Diyos, mga prinsipyo sa Diyos, at hindi mo ito isinabuhay, hindi mo ito sineryoso, hindi mo ito iniiyak sa Panginoon kung ikaw'y magpagkukulang, napakalaki rin ng iyong responsibilidad. Kaya makikita mo sa Biblia, ang madalas na pagtuunan ng galit ng Panginoon ay yung mga magtuturo, the rabbis, the Pharisees. Sapagkat ang kanyang mga ginagawang mirakulo, dapat natuntun nila. Alam mo ba, ang isang Pariseo, ang rekitito sa kanya, kabisaduhin niya ang first 5 books of the Bible. So dapat alam na alam nila ang mga patungkol sa Mesiyas. Ganon din sa mga panahong ito, nakikita natin atong ating mga pinag-aaralan birang katuparan. At ito ay dapat magbigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan, tulad ng aking sinabi, ay ang pagpapagaling sa isang bulag. Ito yung tinatawag sa Bible ng mga theologians na creative miracle. Yung creative miracle, nagpapagaling siya, hindi lamang yung nakakita ba kayo sa TV ng mga fake miracle workers? Nadidinig mo ba ako? Hindi po. Ngayon, naririnig mo na ba ako? Nakakarinig na ako. Pero naririnig mo ba ako? Hindi po. Hindi ko kayo naririnig. Ito, makikita mo, yung mata na wala ay nagagawa, nakikreate. Yung dating parang butas lamang sa ulo ay nagkakaroon ng eyeball. Ito yung tinatawag na creative miracle. So napakatindi. Ang isa pang dapat nating malaman, sa lahat ng mga mirakulong ginawa ng Panginoon, sa pagpapagaling ng kuno-anong mga sakit, ang pinakamalimit at ang pinakamatinding pangangailangan ng kagalingan ay iyong pagpapagaling ng bulag. If you will look at the New Testament record, the Lord healed more blindness than any other kind of disease. Ito yung pinakamaraming pinagaling niya. At masasabi natin na ang pagiging bulag ay isa sa pinakamatinding karamdaman, hindi po ba? Kung ikaw papipiliin ko, kami po, yung mga pamilya ko, maraming sakit eh. Marami ako mamanahing sakit eh. Diabetes, high blood pressure, lahat yan. Pero, ang pinakamatindi at ang pinakaayaw ko, siguro yung pagiging bulag. Kasi sa lahi namin, meron din kaming tinatawag na glaucoma. Alam niyo ba yung glaucoma? Papakita ko sa inyo yung x-ray. Ayan. Kilala niyo ba kung sino yan? Ako yan. Yan ang picture ng aking mata. Pinakita ko sa inyo kasi habang pinag-aaralan ko ito, nakaka-relate ako. Yun ang glaucoma, namamana ho yun. Yung lola ko meron, yung mga tiyahin ko meron. Yung glaucoma, yan ay pag hindi mo nagamot, isang araw magigising ka lang, hindi mo namamalayan, bulag ka na. Ang nangyayari ho sa mata ko, at sa may mga glaucoma, yung mga nerves dun sa paligid ng eyeball, unti-unting namamatay. So, unti-unting lumiliit yung paningin mo, hanggang maliit na lang. So, hindi mo napapansin kasi ang mata nag-a-adjust. Kahit lumiliit na pala yung field of vision mo, yung mata mo nagko-compensate. So, 120-20 pa rin yung paningin mo until one day, paliit ng paliit, gigising ka, nagsara na lang.
At yan hong glaucoma, walang pakiramdam. Na yan ho ay by accident na-detect sa akin sapagkat nung nasa Air Force pa ako, kailangan ang vision mo, lalong-lalo na pag sumasakay ka sa eroplano, kailangan maayos yung mata mo. So nakita nila, sabi, yung mata mo mataas ang pressure. So, napakatindi po ng sakit na pagkabulag. Kung papipiliin mo ko, EJ, alam ko may lahi kayong diabetes at saka ng glaucoma, anong pipiliin mo? Siguro, masaayawan ko yung pagkabulag. Napakatindi ng mundo ng isang bulag. Noong unang panahon, maraming dahilan ang pagkabulag doon sa panahon ni Jesus. Init ng araw, doon sa disyerto, yung dumi, yung mga bagay na walang gamot. Ano? Pero ang pinaka-common way kung ba't na bubulag ang isang tao ay yung tinatawag na venereal disease. Kasi yung sexual transmitted disease dati, wala pang gamot. Paglabas ng bata sa nanay na hindi niya alam na meron siyang gonorrhea, yung pinaka-common ng gonorrhea, pagdaan ng bata sa labasa ng nanay niya, yung germs na pupunta sa mata niya. Kaya napaka-common noon na ang bata pinapanganak bulag. After a few days, nabubulag na siya. Pagdaan niya dun sa kanal, mapupunta yung bacteria dun sa conjunctivitis nung kanyang mata, and in a few days, 2 to 3 days, yung bata completely blind. Kaya ngayon, ang mga bata, paglabas pa lang, dinalagyan na ng antiseptic sa mata. So, ang sabi nga, dun daw sa John 9:2, di ba sinabi dun sa isang bulag na tao, bakit bulag yan? Sino nagkasala? Ang kanya bang magulang o siya? That has reference to possibly the parent had venereal disease. Napakatindi ng sakit na pagkabulag. Napaka-miserable. Kung makikita niyo yung mata ko, laging namumula. Sabi niyo, siguro si Pastor EJ, napakalambot ng puso, laging umiiyak. Pulay lagi yung mata niya. O kaya baka naman, vampira. Kasi nagpapatak ako ng eye drop sa mata ko 5 times a day. So, laging pula. So, huwag niyo nang tatanungin lagi yung mata ko kung bakit pula. So, noong unang panahon, itong dalawang bulag na ating pinag-uusapan, they were companions in darkness. Lagi silang magkasama. At dito, masusumpungan natin na humihingi sila ng tulong sa Panginoong Hesus. Kaya unang-una sa ating obserbasyon, ang paghahayag ng mga bulag ng kanilang pananampalataya. Sabi sa verse 27, pag-alis ni Jesus doon. Pag-alis saan? Doon sa pagbuhay niya ng mga patay. Remember, ang daming tao doon. Nung namatay yung bata, inintay muna ni Jesus, kung matatandaan nyo, na dumating yung mga professional mourners, yung mga binayaran para mag-iyakan at para pumunta yung mga tao sa burol. Kaya napakaraming tao at nung binuhay ng Panginoon, yung namatay, lalong dumami ang tao. At pagkatapos nun, nag-alis na yung mga tao, pasok yung mga bulag. At sila ay umiiyak. Sabi, sinundan siya ng 2 lalaking bulag, sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. So kung mai-imagine nyo, pag alis nila doon sa bahay ni Jairus, matapos buhayin yung babae, ito na yung mga bulag. Nakihalubilo sila doon sa crowd, doon sa napakaraming tao, ni hindi nila alam kung nasaan si Jesus at sila'y sumisigaw. Yung Greek word doon sa sumisigaw is kradso, anakradso, yung talagang matinding sigaw. Yung sigaw ng desperasyon, parang sigaw ng nalulunod. At dito may aral na naman. Alam nyo, bawat istorya sa Bible, merong application lesson sa atin yan. Mapapansin mo, halos lahat ng pinapagaling ni Jesus ng kanyang tinutulungan, mga desperadong tao, mga pusakal na mga kriminal tulad ni Mateo na maniningil ng buwis, yung paralitikong paralisado, yung mga nasasapian ng mga demonyo, yung mga namatayan. So sila ay umiiyak, screaming with great intensity. Yung word na kradso o yung pagsigaw ay ginamit din dun sa salita na kung saan yung hiyaw ni Jesus nung siya'y naandun sa krus. O ang hiyaw ng isang babaeng nanganganak. O ang hiyaw ng mga demonyo doon sa Gadara kung saan pinalayas ni Jesus doon sa lalaki. Isang napakatinding sigaw. Sigaw ng desperasyon. Jesus, anak ni David. Ano ba yon? Anak ni David. Ba't nila isinisigaw yon?
Yung salitang anak ni David is an Old Testament reference to the coming Messiah. So yung kanilang sigaw ng hingi ng tulong ay proklamasyon din na naniniwala kami na ikaw na yung Messiah. Siguro narinig nila na nagpatayo ito ng patay, nagpalayas ng mga demonyo, at nakita nila, although hindi nila nakita physically, nakita nila doon sa Old Testament that this is the Messiah. So sinisigaw nila, Son of David, Messiah. Isang bagay na delikadong isigaw sapagkat si Jesus ay hindi popular. At makikita nyo na ang paglalathala ng ganyang pananampalataya ay isang matinding pagbibigay-pugay sapagkat ito ay delikado. Hindi siya tinatanggap ng mga pinuno noon at itong ginagawa ng mga bulag ay naglalagay sa kanila sa delikado. Son of David, they recognize him as the long-awaited Messiah. At nakita din nila na siya din ay maawain kasi nakita niyo siguro or kanilang narinig na si Jesus ay nakikihalubilo sa mga makakasalanan. They knew his credentials. Alam nila ang mga propesiya patungkol doon sa Messiah. Alam nila ang sinusulat sa lumang tipang libro ng Isaias kung saan sinasabi sa araw na iyon maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan at mula sa kadiliman makakakita ang mga bulag. So, itong mga taong ito, nag-i-express na ng faith nila. At nung kanilang tinanggap na ito na nga ang Messiah, sabi nila, ang sabi sa lumang tipan, ang Mesiyas ay magpapagaling sa mga bulag, kaya sila ay napaka-desperado. Sabi din sa Isaias 35, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ngayon, merong isang bagay na dapat mong pansinin. Maraming pinagaling si Jesus, physical, pero hindi lahat ng kanyang pinagaling ay naniwala spiritual. In fact, mapapansin natin na mas marami ang kanyang pinagaling na physical na hindi naman naniwala spiritually. Just like today, maraming tao ngayon, gusto ang Diyos, gusto ang religion, gusto ang simbahan, pero ang gusto nila ay yung benepisyo, pero not necessarily yung pagsuko ng kanilang sarili na isang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Makikita natin ang mga bulag na ito ay naniwala muna spiritually at saka sila humingi ng tulong sa kanilang pagiging bulag. Ba't natin nasabi yan? Sapagkat ang una nilang proklamasyon ay anak ni David. Pinroklama muna nila na ikaw ay Messiah bago nila sinabing, maawa ka sa amin, have mercy on us. Hindi lahat ng tao na pinagaling ni Jesus ay nagproklama ng ganyan. At tulad ng aking sinabi, isang delikado na proklamasyon. Yung expression nila ng faith is obvious but dangerous. So yan po yung kanilang paghahayag ng pananampalataya. Hindi mo maririnig yan masyado doon sa mga nakahulubilo ni Jesus na nagdideklara na Son of David o Messiah. In fact, this is the first time in Matthew na may nagdeklara niyan. Kaya nga ang title ng ating mensahe, ang pananampalatayang nakakakita. Ang nakakita pa na siya'y Messiah at nagproklama ay mga bulag pa. So makikita mo na the Lord really goes for the lower class of people. Yung mga naaakit sa Kanya at nakakawari sa Kanya ay yung mga hindi mo inaasahan. Pangalawa, ang pananatili o sa Ingles, the persistence o sa Tagalog na mas malinaw, ang pagpupumilit. Ito yung pangalawa nating obserbasyon na dapat nating tularan. Sila ay persistent, they have persistent faith. Yung pananampalataya nila ay nagpupumilit, and this is the kind of faith that God is pleased with. Yung pananampalataya na nagpupumilit. Yung pananampalataya na kahit hindi nakikita kung anong mangyayari, kahit wala ng pag-asa, kahit ang sirkumstansya ay malabo, hindi nawawalan ng pag-asa at ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi sa verse 27, sumusunod sila. So, sumisigaw sila.
Jesus, Messiah, hindi nila nakikita sa dami ng tao, so nagpupumilit sila. Sumisigaw, anak radso. Sigaw na talagang tili, Lord, Lord. Nagdedeklara, anak ni David, Messiah. Na sinasabi mo, so what? So ba't mo sinasabi yan? Bakit sinasabi sa Bible yan? Alam nyo, yung klase ng pananampalataya na nakikita yung resulta, madali lang yun. O manampalataya ka. Naniniwala ka ba na gagawin ni Jesus yan? O yan, nakikita ko na. Pero yung pananampalataya na hindi mo nakikita ang resulta, na pinag-iintay ka, na desperado yung sitwasyon, that's the kind of faith na magpapalakas sa iyo at magpapabigay ng pinakamatinding biyaya sa pangalan ni Jesus. At yan ang ipinapamalas nitong mga bulag na ito. Siguro, marami sa atin dito, kung ipapataas ko ang kamay, marami sa inyo nanghihina na sa pananampalataya. Nasa isang desperadong sitwasyon tulad ng mga bulag, isang napaka-miserableng kondisyon. Ngunit nang matunghayan ang katotohanan patungkol kay Jesus, ay nagpupumilit. Sabi nga natin sa English, the more difficult the situation, the greater the faith. So anong ginawa nila? Sumisigaw, sumusunod, naghahanap, sigaw sila ng sigaw, sa dami ng tao, hindi nila alam na andito ba si Jesus, na andito ba si Jesus. Ngunit siguro may umakay sa kanila, sunod sila ng sunod, gumabi na, at pauwi na si Jesus, at hindi pa nasiyahan. Pumasok sa loob ng bahay na pinuntahan ni Jesus. Meron na ba kayong kakilala na basta pumapasok na lang sa bahay, hindi man lang nagpapaalam? Meron ba kayong kapitbahay na ganun? Meron ba kayong kaibigan na ganun? Hindi nakakatok. Tao po, papasok na lang, tao na. Kasi nasa loob na. So makikita mo dito yung persistence, sumunod, Jesus, Jesus. Magpapahinga na si Jesus, pumasok, nandito na. Now, ano ang comparison natin? This is an example. Ginagawang halimbawa to ni Jesus doon sa kanyang mga tinutulungan. Makulit! Makulit ka bang manalangin? Makulit ka bang manalangin? Di ba nasa Bible yan? Kailangan maging persistent. Praying always. Praying always. Pero tandaan nyo, ang kakaiba dito sa bulag na to, kasi marami makulit paghihingi. Lord, bill mo ako, bill mo ako, bill mo ako. Bigyan mo ako. Pero ito, tandaan nyo, ang pangungulit nila is not only material. Natanggap na nila si Jesus spiritually. So they're seeking God really. Ang talagang kanilang hinahanap ay si Jesus, hindi lamang ang kanyang biyaya. Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Instead, they went right into the house. Hindi nila hinayaan yung maraming tao, yung kanilang pagiging bulag, at yung pagpasok na ni Jesus sa bahay, hindi nila hinayaan na ito ay maging sagabal upang sila ay mapalapit kay Jesus. Ang sabi, they are importune petitioners. Parang isang kabastusan na pumasok na nga yung manggagamot ay pinasok mo pa, pero ito'y ginagawang ehemplo sa atin. At atin ding mapapansin na katulad nung ginawang pagpapahintay ni Jesus doon kay Jairus, bago buhayin ng kanyang anak, merong paghihintay na ginawa, pinaghihintay sila ni Jesus. Dito rin, hindi agad pinagaling. Tinanong pa muna, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Siguro sabi nila, naniniwala, Lord, sinundan ka na nga namin, hindi ka namin nakakita, nakasunod kami sa iyo. Hindi mo nga kami pinatutuloy, tumuloy kami. Sumisigaw kami. Sa tingin mo ba kaduda-duda pa na naniniwala? Bakit ginawa ni Jesus yun? Bakit minsan ay pinaghihintay pa niya tayo? May dahilan. May dahilan. Doon kay Lazaro, di ba pinag-intay din sila? Doon sa anak ni Jairus, di ba pinag-intay din sila? Pag merong kang petition sa Panginoon, pag merong kang hinihingi sa Kanya, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, tuturuan kanya ng isang leksyon. At ito ay yung leksyon ng pananatili o persistence. God wants us to persist. Unang-una, masusubak dyan kung tunay ba talaga iyong pananampalataya. Maraming tao, mga Kristiyano anya, nahihingi kay Jesus, pero pag hindi nakuha agad, ay ayoko na, masyadong matagal. O hindi ko naman nakukuha yung gusto ko sa Kanya. Jesus did not respond immediately. He waited to see if they had real faith.
Meron ka bang hinihingi sa Panginoon ngayon? Sige, wag na yung material. Hinihingi mo ba sa Jesus na baguhin ka niya? Di ba, hindi masamang panalangin yun? Lord, hindi material hinihingi ko. Can you change me? O mas matindi, may pinagpe-pray ka ba sa Kanya na hindi naman makasarili, ngunit pinag-iintay ka niya? Tulad ng, sagipin mo ang aking asawa na nagwawala at nagwawalang iya. Sagipin mo ang aking anak na nagwawala at napupunta sa kapahamakan. Sagipin mo ang aking magulang. Sagipin mo ang aking mahal sa buhay. Ngunit kanya-kanyang pinag-iintay. Sa tingin mo ba, nagdadamot si Jesus? Ay, ayoko nga. Paghihintayin kita, kasi gusto ko maghirap ka. Ang Diyos ay lubos na makapangyarihan at lubos ang kabaitan. Minsan pinag-iintay niya tayo upang palakasin ng ating pananampalataya at makita rin natin na tunay ang ating pananampalataya. God made them wait, pinag-intay sila ng Panginoon, hindi upang makita ni Jesus yung kanilang pananampalataya, sapagkat si Jesus ay omniscient, alam niya lahat, di ba? Hello? Alam niya naman kung tunay ka, di ba? Ba't kanya pinag-iintay? Para ba makita niya kung tunay ka, na maghihintay ka, na mananatili ka, na magpe-persist ka? Hindi. Pinag-iintay ka niya para makita mo kung tunay ba ang iyong pananampalataya. Kung sasabihin mo, Lord, ang tagal ko na nagpe-pray sa'yo. Pero alam mo, Lord, kahit hindi mo sagutin yung aking panalangin, na hindi ko makita kung ba't ayaw mo pang sagutin, sasambahin pa rin kita. Parang katulad ni Job. Si Job. Sa English, si Job. Di ba? Lahat ay inalis sa kanya. Hindi niya alam kung ibabalik. Ngunit sumamba pa rin siya. At dito, ipinapakita rin sa atin, unang-una na nga na sila ay kumilala muna sa pagka-Mesiyas ni Jesus bago kumilala na tagapagpagaling sa pamamagitan ng pagtawag na Mesiyas bago humingi ng tulong. Ipinapakita din dito ni Jesus, true believers wait. Ang tunay na mananampalataya ay nananatili, nagpe-persist at nag-iintay. Hindi madali. Alam ko marami dito gusto nang sumuko. Meron ba sa inyo gusto nang sumuko? Parang sinasabi ni Satanas sa'yo, wala. Hindi ka nasasagutin yan. Gawin mo na sa pamamaraan mo. Hello? Hi? Ay, Satanas pala yun. Huwag ka sasagot. God made them wait, but they persisted. They sought after Christ and they were rewarded. Alam mo, without faith, sabi sa Hebrews 11, it is impossible to please God. Ang hindi kinalulugdan ng Diyos, ang hindi nananalig sa Kanya. Yung tunay na pananalig, persistent faith. Sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya at humahanap sa Kanya ng matindi. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ang example na binigay sa persistent o nananatiling faith ay si Noe. Hindi niya nakikita yung kayang gawin at gagawin ng Diyos. Ngunit siya ay sumunod. Parang yung mga bulag, yung desperasyon na hindi mo alam. Pero ito ang Mesayas, nananalig ako, iiyak ako sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Ito yung positive na blind faith. Kung naniniwala ka lamang kay Jesus, naniniwala ka lamang kay Lord, pag mangyayari na yung inaasahan, yung nakikita at ginugusto, then that's not true faith. That is practical faith. Practical na faith yun, parang pungso yun. Nananalig ka doon kasi merong ibibigay sa'yo na inaasahan mo. But kung sasabihin mo, Lord, hindi ko alam, hindi ko nakikita, hindi ko alam kung ibibigay mo sa akin, pero ako'y naniniwala pa rin sa'yo. Mag-iintay ako. That is true faith. Ba't ginagawa ni Jesus to? Para tayo kanyang palakasin, para patindihin ng ating pananampalataya, at para malaman natin na tunay nga ang pananampalataya. Alam mo ba kung bakit ako tunay na Kristiyano? Ba't ko alam? Alam mo kung ba't ko alam na tunay akong Kristiyano? Hindi sa dahil mukha akong anghel. Hindi dahil sa meron akong halo. Hindi dahil pa nga sa nagawa kong kabutihan. Wala lahat yan. Alam mo kung bakit? Kung tatanungin mo ako, EJ, sigurado ka bang ikay Kristiyano? Alam mo, sasagot ko sa'yo. Unang-una nasa Bible. Pag nagsisi at naniwala kay Jesus, maliligtas. Pero ang isang practical kong patunay, na andito pa ako. Sa dami ng aking dinanas na suliranin, pareho tayo, di ba? The Christian life is a life full of trials and problems.
Alam ko hindi na to practical lamang na pananampalataya. I know I love my God. Sabi ni Edmund, I know I love my God. Parang, di ba, anyway. I know I love my God. Sapagkat ako'y naniniwala sa Kanya, kahit hindi ko alam ang mangyayari. Si Noe, ang inihahambing ko dito sa mga bulag. Ano bang ginawa ni Noe? Sabi sa kanya ni Lord, gumawa ka ng arko. Alam nyo ba, nung pinagawa si Noe ng arko, wala pang ulan. That was the time na wala pang ulan. Ang mundo ay nababalutan, napapalibutan siya ng tubig na nakabitin sa alapaap. At yun ang nagbabasa sa kalupaan. There was a different system of hydrology. Wala pang ulan. Napapalibutan tayo ng tinatawag na water canopy. So, nung sinabi sa kanya ng Panginoon, kay Noe, na gumawa ka ng arko dahil babaha, ano yung ulan? Ano yung baha? Kaya ang mga tao noon nabubuhay hanggang 1,000 taon. Bakit? The earth was covered with a water canopy at yung ultraviolet ray na nagpapabilis ng ating buhay because of oxidation ay wala pa. So for 120 years, si Noe na hindi nakikita ang mangyayari, sumunod lamang sa utos ng Panginoon. 120 years niyang ginawa yung arko. Hindi niya alam ang ulan, hindi pa siya nakakakita ng dagat. Blind, faithful faith. At yan ang ginawang halimbawa. And this is the kind of faith that the Lord Jesus Christ is looking for you and me. Anong problema mo sa buhay ngayon? Hindi ko naman sinasabing huwag kang manghina eh. Hindi ko naman sinasabing dapat lagi kang malakas. Na kahit may problema, Amen, praise the Lord, na disgrasya ang aking kabuhayan. Amen. Hindi ko naman sinasabing yung faith ay laging nagagalak kahit masama. Maaaring nalulungkot ka, nanghihina ka, pero sa kabila niyan, sumisigaw ka pa rin, but I trust in my God. Sa luha, lumuluha ka. Yung asawa mo, pinipilit mong maging matapat ka, respetuhin mo. Ngunit, binababoy ang buhay mo. And yet you say, I will obey you, Lord. I will still try to love because I trust in you. That's the faith. Ang pananampalataya na nagpuproklama ng katapatan sa magandang sitwasyon ay nakakapagbigay biyaya sa pangalan ng Panginoon. Ngunit ang pananampalataya na nagpupursige sa kabila ng mga bagay na hindi maintindihan at sa mga pangyayaring parang masama, sa kabila niyan, na kay Lord ka pa rin. You know what? Sasabihin mo, ba't alam mong Kristiyano ka? Sapagkat the Lord giveth and the Lord taketh away, and I still praise Him. That's the faith of the blind men. Because they first expressed their faith in the Messiah. Makikita natin sa chapter 9 na halos lahat ng pagpapagaling na may kakabit na pagpapagaling espiritual. Kasi hindi lagi magkasama yan. May pinagaling na physical na hindi naman pinagaling espiritual. Pero halos lahat ng pinagaling na physical na may kalakip na pagpapagaling spiritual ay meron tinatawag na faith that persists. Tulad nung paralitiko. Hindi ba? And his friends. Anong klaseng faith yun? Persistent faith. Hindi makapasok sa pinto, ginawa, nagpursige, pumunta sa bubong, meron silang power so binutasan yung bubong, ibinaba. Wala pang power sa nun. Yung synagogue official, patay na yung anak niya. And yet, humingi pa rin ng tulong kay Lord. Patay na ba yung sitwasyon mo? Are you discouraged today? May encourage ka kasi, nasa posisyon ka kung yung sitwasyon mo napakasama na magpakita ng manifestasyon ng pananampalatayang nagbibigay ng pinakamatinding luwalhati sa Panginoon. Faith that believes despite the situation. Yung babae na dinudugo, na hindi makahalubilo dahil siya ay madumi, unclean. Baka siya patayin pag may nahawakan siya. Sabi niya, makikipagsiksikan ako, mahahawakan ko lamang si Jesus. Gagaling na ako. Is that the kind of prayer that you have? Ganyan ka ba magdasal? Pag halos wala ka ng lakas dahil sa tindi ng iyong suliranin at ng pinagpe-pray mo? That's the kind of faith that God recognized. At yan ang klase ng pananampalataya na alam ko may kakabit na kaligtasan, hindi lamang humihingi
ng benepisyong physical at practical. Kaya tinanong sila ni Jesus, do you believe? Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Bakit niya tinanong nyo? Napaka-obvious. Siyempre, Lord, naniniwala kami. May isa pang dahilan kung bakit itinanong ni Jesus yung napaka-obvious naman na totoong naniniwala sila. Hinabol ka na nga namin. Pumasok na nga kami sa pinto. Bulag kami, ngunit ikay amin tinukoy. May isa pang dahilan kung bakit tinanong ni Jesus dun sa verse 28, naniniwala ba kayo? Hindi lamang upang mapatunayan nila sa kanilang sarili, kung hindi magkaroon din sila ng public confession. Upang magpatotoo sila. You see, pag ganyan ang pananampalataya mo, God wants to use you. God wants to use you. Pag may nagtanong, EJ, ikaw ba ay Kristiyanong nabiyayaan? Let's say, hindi. Marami ka bang paghihirap? Hindi. Nagpupuri ka ba? Oo. God wants to use you. Gusto niya ay magkaroon ng patotoo. Ang iyong paghahayag patungkol kay Jesus at ang iyong di maikubling pananampalataya sa Kanya sa kabila ng mga bagay na hindi mo mawari. Sabi sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. He wanted a public testimony. Tulad ng sinabi ko, isang bagay na delikado noong panahon na yun. Itong mga insidente sa buhay ni Jesus, more and more, yung mga Pariseyo, yung mga pinuno ng mga Hudyo, unti-unti nang nagagalit sa Kanya. Kaya pag ikaw ay kumampi kay Jesus, baka kung ano rin mangyari sa'yo. Alam nyo ba kung bakit ipinako si Jesus? Yung pagkanyang pagpoproklama na sa yung Mesaya at kasama niyang pagpoproklama na ako yung tunay na Mesaya, pagpapakita niya ng kapangyarihan at kanyang pagkutya doon sa mga religious leaders, naging kalaban siya ng mga pinuno na kaya siyang ipapatay sa mga Romano. Kaya pag kumampi ka kay Jesus, delikado ka. Kaya nung isinisigaw ng mga bulag, Messiah, Messiah, Son of David, para silang sinasabi, arestuhin niyo ako. Kinakampihan ko yung kalaban niyo. Natataan niyo ba si Nicodemus? Ito ay mga ehemplo ng pananampalatayang nananatili. Yung mga pananampalataya na hindi pragmatic lamang. Natatandaan niyo ba si Nicodemus? Maraming nagtatanong, ano bang nangyari kay Nicodemus? Sapagkat ang narinig na lamang natin kay Nicodemus, doon sa Juan 3, kung saan pumunta siya kay Jesus sa gabi. Ang sabi nila, hindi ko alam kung yun nga, nagkukubli. Pinuno siya at ngayon, nagkukonsulta siya kay Jesus, isang delikadong bagay na gawin, lalong-lalo na sa isang pinuno. Yung mga kapwa mo pinuno, kalaban niya, tapos kumukonsulta ka dyan. At marami nagtanong, ano ba nangyari sa kanya matapos niyang kausapin si Jesus? Natatandaan niyo ba sa Juan 3:1? May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. And remember, when the Bible calls the Jews, these are the enemies of Christ. Pinuno siya ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos. Siguro binubulong niya, Panginoon, huwag mong pagsasabi ha. Pero nagsisimula na ako maniwala sa iyo na ikaw ang tagapagturo sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. At natatandaan yung diskusyon nila, kailangan you must be born again. Tapos ano nangyari kay Nicodemo? Na born again ba siya? Hindi mo alam eh. Naputol. Umalis siya eh. Sabi niya lang, ako magiging born again. Nalito siya. Lumabas na lamang muli si Nicodemo, makikita na siya ay nag-persevere in his faith. Siya ay nanatili. Siya ay bumuelta. Makikita mo yan sa Juan 7. Juan 3, pumunta siya ng gabi kay Jesus, nawala siya ng ilang chapters at nag-reappear siya sa John 7. Tingnan natin. Sabi sa John 7, okay, ito yung insidente na talagang galit na ang mga Pariseyo kay Jesus. At humahanap na sila ng mga titistigo laban sa kanya upang siya'y patayin. Ang ginawa nila, inutusan nila yung mga temple guards na
puntahan si Jesus at maging mga saksi na siya nga ay lapastangan sapagkat tinatawag niya ang kanyang sarili na Son of David o Messiah. Nung bumalik yung mga gusto nilang maging mga maling testigo, sumagot sila. Ito yung sabi sa John 7:46. Wala pa po kaming naririnig na nagsasalita ng tulad niya. So pati yung mga temple guards, yung mga gwardiya sa templo, biglang nagbabago na rin. Sumasapi na rin kay Jesus. Nakikita nila ang katotohanan na ito na nga ang Mesiya. Nagalit ang mga Pariseo. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga Pariseo. Ito. Makikita mo ang chapter 2 ni Nicodemo. Makikita mo na siya'y naniwala. Na he has persistent faith sa kabila ng panganib. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Sabi ng mga pariseyo na laban kay Jesus, ni walang pinuno o mga marurunong na katulad namin na naniniwala sa kanya, tapos sasabihin yung siya'y tunay na Mesiyas. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, kaya't sila'y mga sinumpa. They're so angry. Now, here's persistent faith. Wala siyang mapapala, ilalagay niya sa delikado ang kanyang sarili, ngunit pinagtanggol ni Nicodemo si Jesus. Ito yung mga Hudyo, nakapila, sila yung judge. Biglang merong nagsalita dun sa dulo. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una. At siya ay nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao na di muna nililitas? Point of order! Kumbaga sa hukom, nakapanood na ba kayo sa sa Senado? Yung may sila? Yung pinapalo ng asawa sa inyo. Yung pukpok. Point of order, hindi nyo pwedeng husgahan si Jesus. Sapagkat kung hindi pa nalilitis, hindi pa pwedeng husgahan. That was a dangerous thing to do. That is persistent faith. Yan ang faith na nananatili, na hindi alam ang mangyayari, ngunit tatayo sa pananiwala. Inaalam muna kung ano ang kanyang ginagawa. Sumugot sila, ayun, nagalit na sila. Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang nagmumula sa Galilea. Yan ang ginawang halimbawa natin sa tinatawag na persistent faith. Isang pananampalataya na naniniwala kay Jesus at hindi lamang sa kanyang kayang gawin. Parang tayo ngayon, minsan, may halaga ang pananampalataya kay Jesus. Yung iba siguro sa inyo nagsasabi, paniwala, paniwala, napapasama. Sa trabaho, naninindigan ako, ako'y napapasama. Sa pananampalataya, ako'y nilalait ng aking mga kamag-anak. But God calls that persistent faith. Bulag na hindi nakakakita, naniniwala. Pariseyo na nilagay sa panganib ang buhay, naniniwala. At Kristiyanong taga-CCF, na nananatili ng pagpoproklama kung sino si Jesus dahil sa kanyang natanggap na kapatawaran at hindi dahil sa kung ano paman. Pangatlo, ang proklamasyon. Nang nakita ni Jesus ang kanilang persistent faith, ang kanilang faith na katulad ng kay Noe at katulad ng kay Nicodemo, ang sabi niya sa mga bulag, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Anong ibig sabihin ng ayon sa inyong pananampalataya? Siguro, baka hindi ma-misinterpret natin yan. Yung sinasabi na ayon sa inyong pananampalataya or according to your faith, hindi ibig sabihin yan, dahil sa laki ng inyong pananampalataya, ibibigay ko yung inyong pinanalangin. Hindi. Ang ibig sabihin yan, dahil meron kang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagsagot sa ating mga dasal ay hindi nakasalalay sa laki ng ating pananampalataya, kung hindi sa presensya ng pananampalataya. Ang tinutukoy ng pananampalataya ang nagbibigay kapangyarihan sa pagsagot diyan sa panalangin yan. Hindi yung nagbuhat sa atin.
dahil may pananampalataya tayo kay Jesus. Hindi dahil malaki ang ating pananampalataya na bibigyang luwalhati ang pangalan ng Panginoon. So sabi niya, because of your faith, not in proportion to your faith. Dahil meron kang pananampalataya na kahit napakaliit lang, pero ito'y persistent. Meron tinatawag na, Lord, ang liit ng pananampalataya ko. Pero persistent. Ang dalas mong magduda. Kabahin ka. Duwag ka. Umaatras ka. Pero yung pananampalataya mo, hindi mo inaalis. Nagpupumilit. That's the kind of faith. Nakukuha niyo ba yung sinasabi dito? Kasi baka maging mayabang tayo. Ang laki ng aking pananampalataya. Thank you. Hindi. Kahit maliit na pananampalataya ay nagagamit ng Panginoon. Ito po yung parang sisidlan na tatanggap ng biyaya at ng blessing mula sa Panginoon. So it has to be persistent. Hindi dapat sasabihin natin na mas malaki ang pananampalataya ko sa iyo. Hindi. Yung maliit na pananampalataya, kung ito'y nananatili o nagpupumilit, ay lalakas ng lalakas. Kasi baka sabihin mo, alam mo, Pastor EJ, maliit ang aking pananampalataya. Bakit? Kasi madalas akong ma-discourage. Madalas akong panghinaan ng loob. Gusto ko nang sumuko. Hindi yan ang tanong, malaki o maliit. Ang tanong, naandyan ka pa ba? Ikaw, ba't nandito ka? Sino dito may problema? Sino dito ang maraming problema? Sino dito ang gustong mamigay ng problema? Ibigay mo na sa katabi mo. Kung pwede lang, sa'yo na lang problema ko. Sila, lahatin mo na, may sako ka. May problema ka? Sino dito may isang problema? 2? 3? Sinong punong-puno ng problema? Ba't nandito ka pa? Why are you still here? Ba't nandiyan ka pa? Bakit nagpupuri ka pa? Seryosong tanong. Why are you still here? Bakit sa kabila ng lumuluha ka, nagpupuri ka pa rin? You know why? Because you have faith. At yung klase ng pananampalataya na yun, nasasabihin mo mali, God honors that eh. Lord, kahit anong mangyari. Sa tingin mo ba nung inalis lahat ng Panginoon kay Job, ari-arian at namatay ang kanyang lahat ng anak? Sa tingin mo yung faith niya, sasabihin niya, big? Wala na, lupay-pay na siya eh. Lupay-pay na. Nangyari na ba siya? Lupay-pay ka na, Lord. Hindi ko na po alam gagawin ko eh. But I still trust you. Ikamamatay ko na. Alam mo, pag ganyan na ang pagpiga mo sa pananampalataya mo, you have tested faith. Ang tunay na pananampalataya ay yung subok na pananampalataya. True faith is tested faith. Bakit kaya ginawang halimbawa ang mga bulag? Because they're the most desperate people. Kung meron panghihinaan kung sinong susuko, sila na. Pero sila pa yung pinakamalakas ang hiyaw. Messiah! Son of David. Kaya pa sa susunod na panghinaan ka ng loob, alalahanin mo yung mga bulag. Lord, hindi ko na makita. Parang sinuway ako, hindi ko alam ginagawa ko. Ba't ko ginagawa to? But I will still be here. Each morning, I'll still worship you. Sasamba pa rin ako sa iyo. Katulad nung tatay na napaka-desperado doon sa kanyang anak na sinasapian ng demonyo. Pinaglalaroan ng mga masasamang espiritu. Maliit ang pananampalataya niya, ngunit nananatili, nagpe-persist. Anong sabi nung tatay na iyon sa Marcos 9? Kung may magagawa ako, kasi sabi niya, Lord, baka may magagawa ka. Wala na akong pag-asa. Sabi ni Jesus, kung may magagawa ako, mangyari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Sabi niya, mangyayari sa lahat ang may pananampalataya. If you will have the faith of a mustard seed, I will hear your prayer. Agad namang sumagot ang ama ng bata. Kasi alam niya, maliit yung faith niya eh. Naniniwala po ako, tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. The famous prayer for all of us struggling Christians. Lord, I believe, help my unbelief. Naniniwala ako, tulungan mo ang kahinaan, ang kaliitan ng aking pananampalataya. This is why the blind men were chosen. Lord, tulungan mo ako. Nasaan ka ba? Where are you? Nangyari na ba sa yan? Lord, nasan ka? But I believe you can hear me. Nandyan ka. Alam ko, madaling magsalita. No? Tapa ko magsalita. No? Pero, ito ay mensahe sa mahihina.
Sa mga naglulupay-pay. May tatanong ako sa'yo. Handa ka na ba? Sasagutin mo ako, ha? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Sabi mo. Teka, tanongin mo, gising ka ba? Ba't di sumasagot? Gising ka ba? Kurutin mo. May tatanong ako sa'yo. Mahal mo ba ang Diyos? Sinusunod mo ba siya lagi? Hindi lagi, di ba? Pero mahal mo ang Diyos, hindi dahil sa ikay perfecto, ngunit alam mo na ikaw kanyang gaganapin. Yan ang faith. Na lahat na nangyayari sa'yo, that God will work all things together for your good. Kaya sinasabi mo, Lord, I believe, help my unbelief. Nagtitiwala ako na kahit yung kahinaan ko ay gagamitin mo upang ako'y palakasin. How do you get that kind of faith? Paano ka magkakaroon ng pananampalataya na kahit maliit lamang, mahina pa, bata pa, matagal matuto, pero nananatili? How do you get that kind of faith? Gusto mo ba ng ganyang klaseng pananampalataya? Yung hindi bibitaw? Kasi alam mo naman ang kalaban ng ating kaluluwa, di ba? Gusto niya lituhin tayo, gusto niya yung ating faith ay hindi persistent. Gusto niya sa mga bulag wag nang hanapin si Jesus, sumuko na lamang. How do you get that kind of faith? Persistent faith. Romans 10:17. Unang-una aminin mo, mahina ang pananampalataya ko. Sabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. That is why we preach Matthew verse by verse. Kasi ang sabi dito sa verse na ito, ito na siguro ang pinakapaborito kong verse. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya pag inakusahan ka ng Satanas, isa kang mahina, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, maliit pa pananampalataya mo. Kaya nga ako nakikinig, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito bang pinag-aaralan natin tungkol kay Kristo? Yes, this is the life of Christ. Ito yung isip ni Christ. Ganito siya mag-isip. Ang nilalapitan niya yung mahihina, mga bulag, mga pariseyo, mga tax collector. At hindi mga pariseyo matataas. So kung ikaw ay mababa ang loob, matuturing mo ang kasalanan mong maliit ang pananampalataya. You're God's favorite person. Sapagkat maliit man, pero makulit at nananatili. You trust in Him, so kahit may hinihingi ka, sabi mo, Lord, hinihingi ko to, pero ang hinihingi ko muna ay ang relasyon ko sa iyo. Kahit ibigay mo na yun, kahit di mo na ako pagalingin, basta mapalapit ako sa iyo. That's the kind of faith. You see what happened? Ganito po yung takbo niyan . Yung mga problema, yung sakit, pagkabulag, problema sa relasyon, that's the trigger. Yan yung gantilyo para umiyak ka kay Jesus. Yung pagkabulag nila, yun yung gantilyo. That's the trigger. Lord, bulag ako, tulungan mo ako, may kapansanan ako. Lord, may problema ako sa asawa. Lord, may problema ako sa anak. Lord, may problema ako sa kabuhayan. God sometimes does that for your good. Trigger yan. Sapagkat kung walang problema ng tao, nakakalimutan si Lord. Tama ba mali? Trigger yan. Ngayon, pag hinanap mo talaga si Jesus, hindi lamang para solve ng problem mo, ngunit sabihin mo, Lord, ikaw ang kailangan ko. May problema rin ako, pero pangunahin, kailangan kita sa buhay ko. When you do that, at spiritually, nakakita ka na, sabihin mo, Lord, nakakita na ako spiritually. Pagalingin mo ako, hindi, sa'yo pa rin ako. Nakuha niyo po ba? At yan ang ginawa ng mga bulag na iyon. Pinagaling muna sila, spiritual, at pagkatapos, tsaka sila pinagaling, physical. Sapagkat maraming tao, lumalapit kay Jesus dahil sa material, physical, practical, ngunit pagdating sa spiritual, ayaw na nila. Nagpunta ako kahapon sa SM, may napilahan ako, maling pila. Pila pala ng huhula sa pungsoy sapagkat Chinese New Year. Mahaba yung buhok niya. Sabi ko, ano to? Mukhang may mambibigay ng libreng tikoy dito . Although binigyan na ako ni Pastor George. Pumila ako, nakatayo ako doon. Pagtingin ko, hindi pala namimigay ng tikoy. Ipupungsoy ka niya. Mali. Yung mga tao nakapila doon, hindi sila talaga naniniwala kay Mr. Pungsoy. Kamukha nga ni, nakapunta ba kayo sa SM, nagpupungsoy doon? Kamukha siya ni Ray Langit. Never mind. Mahaba ang buhok, Ray Langit. Pag pumipila ka sa pungsoy, hindi mo ka lumalapit para dun sa tao.
lumalapit ka para sa swerteng ibibigay niya sa'yo. Christ does not want that. Pag lumapit tayo kay Jesus na may persistence, ang hinahanap mo yung kanyang pagkatao, yung pagpapagaling sa kasalanan mo. At pag natanggap mo na ang pagpapatawad na yan, alam mo yung mga hihingin mo sa kanya, secondary na lang. Ibigay man niya sa iyo o hindi, tatanggapin mo. Lord, hindi mo binigay. Pero mabait ka. Siguro makakasama sa akin yan. That is the kind of faith that God wants. Yan ang pananampalataya na tunay. Ipuproklamo muna na siya ay tagapagligtas bago tagatulong. At dahil dyan, hanggang ngayon, itong mga bulag na to, na baliwala doon sa lipunan na yun, hanggang ngayon, we're still talking about this blind man because of their persistent faith. Sila ay pinoproklama ng mga tunay na mananampalataya at sumunod, pinoproklama ng kanilang na sila ay ang kanilang pagpapagaling mula sa pagkabulag. So they both saw spiritually and saw physically. At ang huli sa lahat, ang pang-apat na obserbasyon, ang pagbabawal. Ang pagbabawal or the prohibition. Sabi sa last verse 30 ng chapter 9. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus. Sabi din sa mga bulag, yes Lord, we see you. Huwag niyong sasabihin kanino man na kayo ay nakakita dahil sa aking kapangyarihan. Bakit? Bakit kaya? Di ba alam niyo itong storya na to? Have you read this verse before? Pero hindi ka ba nagtataka? Ba't niya sinabi, huwag niyong pagsasabi ha. Kung ako yung pastor na nakakapagpagaling, huy, pagsabi niyo naman. Word of mouth. Ha? Tawagin niyo si Ray Langit sa TV. Pamalita niyo. Isang pastor na taga CCF, merong magic formula, makakakita kayo. Mababanat ang inyong mga mukha, babata kayo at tutubuan kayo ng mga buhok. Pero siya sabi niya, huwag niyong pagsasabi, bakit kaya? Ito, napaka-tinding sulyap sa isip ni Jesus. At kanong importante sa kanya. May nagsasabi, si Pastor EJ, galit na galit sa prosperity gospel. Alam niyo kung bakit? Galit na galit din dyan si Jesus. Sapagkat ginagawa yang lansi ng kalaban upang ang mga tao ay pumunta kay Jesus. Hindi bilang Mesaya o Diyos, kundi isang waiter. Lumalapit kay Jesus para hingin ang kanilang mga kahilingan, ngunit hindi humiling ng kapatawaran. If this is publicly announced, it will divert public attention from His true message. Yun ang dahilan. Ma-da-divert. Kaya dudumugin siya ng tao na hindi nangangailangan ng tagapagligtas sa kasalanan, kundi tagapagligtas sa physical na bagay. Ayaw niya sapagkat gagawin siyang hari. Wow, ayaw niyang gawin siyang hari. Kita mo, ibang-iba talaga takbo ng Panginoong Hesus. Gusto niya ay isuko mo muna ang iyong buhay at hindi mo isuko ang iyong buhay para meron ka makamit na practical na bagay. Gusto siyang gawing hari, ngunit hindi pa sila mga sagip. At dahil dyan, magkakaroon ng kakaibang layunin ang kanyang pagka-Mesiyas. Masasagip niya sa politika, sa ekonomiya, at sa pisikal na kapansanan ng mga tao. Ngunit pag kamatay nila, pupunta sila sa impyerno. Kaya ayaw niya itong pamalita, ayaw niyang sumikat, at higit sa lahat, ayaw niyang siya'y gawin nilang hari dahil sa mga kababalaghang ito. Sabi sa Juan 6, nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Nung nakita yung mga kababalaghan, we wanna make you king, but we don't want to repent. Bakit ko pinagtutuunan to? Well, first of all, yun yung last verse natin. Kaya kailangan pag-usapan. Ano? Verse 30 siya. Hindi pwedeng talunan. May mga pastor, tinatalunan yung mahihirap eh. Okay? Ito, mahirap to, pero importante sa kanya na isuko mo yung buhay mo sa kanya. In fact, susubukin niya eh. Sino ba talagang hari mo? Ako ba talaga o ang aking kapangyarihan at biyaya? Yan napaka-importante na kung tayo magkukumpisal na si Jesus ang ating Panginoon, kahit tayo ay nahihirapan at matagal niyang sagutin ang ating mga panalangin,
siya ay ating sinasamba at tinatanggap at pinapasalamatan pa rin. Di ba? Ano, magpapasalamat lang tayo? Ipoproklama lamang natin ang kanyang lubos na kapangyarihan at kaharian sa sanlibutan pag nakukuha natin yung ating gusto? Ngunit tulad ng ating diniskusyon, yung ating diskusyon na napakahaba, ang tunay na nagbibigay luwalhati sa pagkapanginoon ni Jesus ay ang pananampalataya ng mga tao na sa kabila ng paghihirap, nananampalataya pa rin. Ikaw ba yan? I pray. Manalangin ka, Lord, sana kahit mahirap. Especially when things are hard. Sana yung faith ko. Sa totoo lang, siya naman talaga yung magpapalakas yun sa tingin mo, kaya mo manampalataya sa gitna ng kahirapan. You have to pray, Lord, I believe. Help my unbelief. Then you will be God's soldier. Humanda ka pag ganyan ka kasi gagawin kanyang kawal. Nakakita ka na ba ng sundalo? Tulad yung mga nagsundalo ako nung ganda ng uniforme. O barilan na sa Middle East, ayoko na. Cub Scout tawag sa'yo. Nakakita ka na ba ng kawal na gano'n? Gusto niyang sundalo sa hukbong sandatahan ng Panginoon, ngunit pagdating ng kahirapan, ayaw na. Pero pag ikaw ay sundalo na tumatanggap kay Jesus sa kabila ng kahirapan, ikaw ang kanyang gagamitin. Jesus Christ did not want to be king of those people who are practical and pragmatic. Sabi niya, hindi pa panahon. Ayaw na ayaw niya ng pananampalatayang hindi nananatili sa kahirapan. Sa hindi nagpupusiging pananampalataya. Sa pananampalatayang hindi pumapasa sa pagsubok ng pananatili. Sabi rin sa Juan 6, isang napakatinding patunay dyan sa aking mga sinabi. Sumugit si Jesus. Ang dami niya ng followers, ang dami ng sumusunod. Sabi niya, nirebuke niya, pakatandaan ninyo. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo. Hindi dahil sa naniniwala kayo sa akin, kundi dahil nakakain kayong tinapay at nabusog. You are not true believers. Hindi persistent yung faith nyo. Kaya lang kayo sumusunod sa akin kasi pinakain ko kayo. And that's not what I want. Gusto ko ng mga mananampalataya na nananampalataya sa akin, sa aking ginawa, na pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Bakit ka sumusunod kay Jesus ngayon? Dahil ba sa binabago ka niya? Dahil ba sa pinatawad ka niya? Yan ang tamang dahilan. At anong ginawa nila? Sabi sa verse 31. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang tawag sa kanila, bulag na nakakita na naging pasaway. Sinabi na nga huwag pagsasabi Pero hindi mo naman sila masisi, ano? Mali yung ginawa nila, sabi na huwag pagsabi, pero hindi sila nakapagpigil. At sa next week, makikita mo, kahit sila hindi nakapagpigil at hindi sumunod, naging evangelist kasi. Pagbalik nila next week, nagdadala na sila. Yung dadali naman nila, pipi. Kasi sila ganun. Susunod nila ganun. Tsaka ganun. Para silang tatlong unggoy. They're bringing people to Christ, pero sa tingin ko, they're bringing them hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual. Sapagkat napatunayan natin na yun ang pinaka-importante sa kanila. Sa pagwawakas po natin, napakalinaw ng ating pinag-usapan. Unang-una, yung propesyon ng mga bulag. Yung propesyon, hindi lamang, I'm a Christian! Sinasabi nila, ikaw ang Messiah. At kami ay naniniwala, unang-una, na ikaw ay tagapagligtas. Paano ka ba maniniwala na tunay na siya ay tagapagligtas? Kung ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan. That's number 1. Number 2, sila ay persistent, nananatili. Kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, sinusundan nila si Jesus. Pinapasok nila si Jesus. At pinuproklaman nila ang kanyang pagiging Mesiyas. Pangatlo, makikita natin ang karakter ng Panginoong Hesus na dahil sa kanilang pinamalas na paghahayag at pananatili, yung proklamasyon ng Panginoon, kayo ay mga tunay na Kristiyano, kayo ay akin tutulungan. At pangatlo, nakita natin doon sa pagbabawal, muli, ipinakita na ang importante sa Panginoon ay hindi makakuha ng mga false disciple. Matthew 7:21. Tingnan niyo yan, homework, Matthew 7:21. Marami ang nagsasabi, Lord, Lord, at sasabihin, hindi kita kilala. Bakit? Nayakag sa maling pamamaraan. Kaya ipinagbabawal ng Panginoon
na magyakag ng patungo sa Kanya, hindi dahil sa Kanyang pagiging tagapagligtas, kundi sa Kanyang mga pisikal na pagtulong. Sana po marami tayong natutuhan. Ito yung tinatawag natin na implicatory sermon. Walang masyadong application, pero ang daming implikasyon. No? Na importante sa Panginoon na tayo ay tunay na mananampalataya, na tayo ay merong persistent faith, na siya ay tumutugon sa ganyang mga pananampalataya. At ang importante sa Kanya ay ang ating puso, kaluluwa, hindi ang physical na bagay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mahirap na mga talatang ito. Kaya nga po nanalangin ako kanina bago magsimula na kayo na po muna ang manguna. Paano ba ang isang taong katulad ko na napakahina ay ipapaliwanag ang mga karunungang pangkalangitan? Yan po ay mangyayari lamang kung tapat sa teksto at kung ang mga nakikinig ay mayroong banal na Espiritu Santo. At I pray, Lord, na ganun nga po ang nangyari sa hapong ito, na ang inyong salita ay matapat na naiproklama at ang mga nakinig ay tunay na mananampalataya na tumanggap sa Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kaya sila ay mayroon ng pangakong banal na Espiritu at lahat ng aming natutuhan. Maaring ngayon ay hindi pa namin nalalaman kung paano namin magagamit. Ngunit alam ko na ito'y isang araw huhugutin ninyo sa aming kaisipan. At biglang may bubulong na lamang, ito ang daan. Ganito ang nakakalugod sa Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob. Naandyan ka pa sa kabila ng iyong sitwasyon. At ikay kalugod-lugod sa Panginoon. Lakasan mo ang iyong loob, ikay manatili. Mahal ka ng Diyos. At siya sa iyo'y tutugon. We love you, Lord, and we thank you for your persistence in loving us, in saving us, and bringing us to glory. We give you all the praise and the honor. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.